May mga gabi bang umiiyak ka habang nagtatanong, Lord, kailan po? Kailan matatapos ang problema? Kailan niyo sasagutin ang panalangin ko? Minsan, hindi dahil wala kang pananampalataya, napapagod ka lang maghintay, at baka ikaw ang taong kailangang makarinig nito ngayon. Kapag tahimik ang Diyos, akala natin iniwan niya tayo, pero ang katahimikan, hindi palaging nangangahulog ang kawalan. Isipin mong isang guro, kapag may exam, tahimik siya, hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil panahon na para gamitin ng estudyante ang lahat ng natutunan niya. Minsan, ganito rin ang Diyos. Hindi agad namumunga ang punong itinanim ngayon. May proseso, may panahon, may paghihintay. Kung pipilitin mong anihin ng maaga, wala kang mapapala. Ganito rin ang pangarap, ganito rin ang mga panalangin. May mga biyayang darating lang kapag handa ka na. Habang iniisip mong walang nangyayari, may ginagawa ang Diyos, hindi lang sa sitwasyon mo, kundi sa puso mo. Binubuo niya ang pasensya, katatagan, kababaang loob at pananampalataya. Dahil minsan, mas mahalaga ang taong magiging ikaw kaysa sa bagay na hinihingi mo. Maaaring nawalan ka ng trabaho, maaaring nasaktan ka, maaaring iniwan ka, maaaring ilang taong ka nang naghihintay. Hindi maliit ang sakit na nararamdaman mo at hindi natin dapat baliwalain yun. Pero tandaan, ang pinakamadilim na gabi ay hindi nangangahulugang wala ng bukas. Paano kung hindi ka ni-reject ng Diyos? Paano kung iniingatan ka lang niya sa maling pagkakataon? Paano kung ang hindi pa ay paraan niya ng pagsasabing, mas maganda ang inihanda ko para sa'yo? Kapag dumating ang tamang oras, maintindihan mo kung bakit may mga pintong nagsara, kung bakit may mga taong umalis, kung bakit may mga pangarap na kinailangang maghintay. Kung pakiramdam mo walang nakakaunawa sa laban mo, may Diyos na nakakaalam ng bawat luha mo, bawat panalangin, bawat takot, bawat pangarap. At kahit hindi mo pa nakikita ang sagot, hindi ibig sabihin na wala siyang ginagawa. Baka sa mismong sandaling ito, inihanda ka niya para sa isang bagay na higit pa sa inaasahan mo. Kaya huwag mawalan ng pag-asa, patuloy kang manalangin, patuloy kang gumawa ng tama, at patuloy kang magtiwala dahil ang Diyos ay hindi kailanman nahuhuli. Lagi siyang dumarating sa tamang oras. Kung ang mensaheng ito ay nagbigay sa iyo ng pag-asa, i-like mo naman ang video na to at ibahagi ito sa taong nangangailangan ng lakas ng loob ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Positive Pulse PH para sa mas marami pang kwentong puno ng pag-asa, pananampalataya at inspirasyon. Tandaan, maaaring hindi mo pa nakikita ang plano ng Diyos ngayon, pero hindi ibig sabihin na wala siyang ginagawa. Minsan, ang paghihintay ang paraan niya ng paghahanda sa iyo para sa biyayang hindi mo pa kayang sukatin.